there's anything that they can do here kung may bakon pa sila, now would be the perfect time to unleash all of that. Will we be surprised? Or will this be the cavalry just wreaking havoc and making the stampede possible in the international stage? Ang way nila para pigilan sa ngayong game na to ang TLPH na pagpasok noon sa M7 as PH representatives is to solve another puzzle. At ang puzzle na yon, Hans, paano sagutin ang box-type Fredrin ng TLPH? Alam naman natin na mayroon na mga heroes na pwedeng sumut dito. Baka dito na yata sabihin dito na yata magbago ang TNC sa kanilang diskarte. Maybe get something like a Farsa or a Lilia even, or Eve. Instead, yung nakikita natin na Lunox, as much as I am hyped about that Lunox pick para kay Lancy, nandito na tayo sa realidad na hindi yun ganun kadaling gamitin. Correct. Kung ang katapat mo ay isang Fredrin. Napakahirap ng sitwasyon na ito para sa TNC ngayon. And you're looking at the shift na ginawa naman ni Coach Etomax, because for the first time, I believe, in this series, ang tinanggal niya ay yung Gatot Kacha, which has consistently been part of Team Liquid Philippines' composition na talagang nagpapahirap kay Zaida in certain situations. Pero akala yata ni Zaida na makakatakas siya just by having that Gatot Kacha out. Tinanggal din naman ni Coach RC yung Fanny at yung Yisun Shin. Yep. Ang masakit dito, ang mind games dito, I mean, the TLPH is Lancelot ba o Fredrin ang ibaban nyo sa amin? TNC, the problem here is naban yung Fanny as well as the Yisun Shin, the usual suspects na pwedeng pangtapat doon sa isang Lancelot. Yisun Shin versus Hayabusa Enjoy, pwede na yun eh. Pero yung Lancelot tas Joy or yun na nga ang pipilin dito na TLPH. Ito yung mas masakit na palaisipan sa TNC. No YSS to answer this. Mapipilitan silang kumuha ng Joy o kaya naman ay Hayabusa. Carl Tusok is back. Going to be Zushin. Isa sa mga heroes na naging successful si Lancy at syempre Hilda ang ipagsasagot. Now, TLPH usually picks up the lapu-lapu pa rin sa mga ganitong senaryo. Now that they have the Lancelot, baka tanky hero na yung kunin nila. Somewhere along the lines of a Uranus o kaya naman Alice. Tapos ang kasabay nun is either Gatot Kacha or in this case kasi Hilda na yung katapat, Hylos. Medyo sagad pala yung, options pa rin dito ng TLPH. Lalo na yung lapu-lapu, Wolf, na nabanggit mo kanina, that has served to be a difficulty para sa TNC. I know this is weird, pero yung TLPH actually baka mas mapaganda sa kanila yung Lunox. Baka in this scenario na Zushin yung katapat, tapos merong Hilda, they need that burst damage na pwedeng tumunaw sa isang Hilda. At the same time, magandang late trial. But Farsa is the safest option para sa TLPH. So Farsa Yura, Farsa Alice, ang ine-expect ko dito. Tapik nila. And from the looks of it, they're gonna change things up a bit. Just imagine, Wolf, this is a story. Wrapping up the Hayabusa, pero going back to the last two picks ng TLPH, yung matalas na ginagamit. The ace on TNC's sleeve, yung nagagamitin ng TLPH to potentially take them out of the series. And that is a mental game. And also, one in-game decision na nakapag-decide itong si Coach RC. But TNC can choose to ban yung mga JP heroes na ngayon na magpapahirap sa isang Hayabusa like the Khalid, for example. Pero pwede rin naman ang i-focus nila is si Oheb. Granger ay pwede pa rin naman gamitin. It's a strong lane. Hindi naman problema doon sa isang Hilda. At yun na nga, pupuro na si Daddy JP. That's gonna be Hylos. Potentially Gatot Kacha or Khalid as the next. TLPH nagban ng Khalid. Wow. Oo nga. That's interesting. Well, to be fair, TNC naman ang makakuha ng fourth pick priority dahil sa Red 4. They don't want to make any sort of mistake. And if there's anything na alam natin mula sa TNC, yung Hilda na yan na una nilang pinick up, that leaves them some wiggle room. Kumbaga, hindi pa yan fixated in one specific role. Kasi kahit si Trimar sa XP lane, napapagana ito. So, TLPH doesn't want to take any chances. Sure, pwede naman namin piliin yung Khalid para sa aming mga sariling composition. But if TNC gets it, they're gonna play more aggressive. There's gonna be more initiations na ang TLPH kailangan pa nilang mag-ipon ng konti just because they have the Lunox on their side. That's the Harit being banned by TNC. So mixture ng JP tsaka ng Oheb na heroes dito ang binan ng TNC. While for TLPH, that is Bane. Talaga. Hindi na talaga ibibigay. TNC
Ang mas maganda ditong kunin is okay, so that's the Grok for sure. Okay, Grok Zoshin, a very strong combo. TLPH, mahirap tapatan yan. I think the safer option dito ay Hylo sana, pero naban nga naman to ng TNC. Ang hirap mag-isip ngayon ng isang room na magsusolve sa lahat ng problems ng TLPH. Siguro, it's weird, pati Hilda siguro pwede rin para panghanap dun sa Hilda. Or another hero that comes to mind is that Badang para dito kay Daddy JP. I can't think of a good hero ngayon na walang perfect na hero. Mapipili dito si JP. Chip nandun na rin. Ruby. And it is indeed the chip. Invented one. Napipiliin ni Daddy JP. He was backed into a corner. Just imagine, Hilda and Grok dininayan mula kay Dad. Export. Oh no! It's the Claude! Here you go. Napakagandang pick. A Purify user. Maganda versus the chip. Can deal the damage against the Alice. May Purify option para hindi problema. And then, kaya ding makipagsabayin sa isang Lancelot. A good pick coming out from TNC. However, masasabi ko itong TLPH, nakuha rin nila ang mga tamang pyesa. This Lancelot is gonna be a monster in this game. This is the Lancelot of Carl TC that we are talking about. Team Liquid Philippines. Gusto na nilang tapusin ang seryeng ito. They want to be the second grand finalist, the second representatives of the Philippines para sa M7 World Championship. Pero para sa TNC Pro Team, they do not want this to be over. This is their best finish mula pa nung Season 9 and they don't want it to end like this. Ano ang resulta? Casters, I think it's time to take the stage. Malalaman na natin kung paano nga ba matatapos o magpapatuloy ang serye na ito. Tatapusin na nga ba ito ng Team Liquid Philippines o magpapatuloy pa ba tayo sa susunod na laro kung manalo ang TNC? Welcome to game number 5 of this Best of 7 series. Ito na yun mga paregoy. It is make or break if you're TNC. Kailangan mo nang pigilan dito yung rumaragasang stampede ng TLPH and mabalik sa inyo yung momentum doon sa nakuha nilang panalo. And for TLPH, parang kailangan sila din yung mag-set ng tempo dahil nakachip pa sila, ang bilis na mga i-expect natin. Oo, Yeah, kailangan sorry, excuse me. Kailangan talaga mabilis yung laro dito ng TLPH, especially with this chip pickup. And I think the idea is yung constant group up and constant fighting yung hinahanap dito ng Team Liquid. But for TNC, meron silang late game aspect dito eh. Pero nung nakita natin draft index kanina, parang kaya din tumapat ng Team Liquid pagdating sa late game kasi may damage din yung mga heroes nila. Oo, yun din naman no, yung Alice kahit ba sabihin nating tank build yan napakasakit pa rin talaga kapag nakababad sa loob ng mga turtle fights and lord fights. And for TNC Pro Team, bukod sa late game na meron mula kay Benny QT, naabangan din natin kung makakapag-snowball pa dito si Zaida Honest Hayabusa. Pero tuloy na lang nung sinabi ng ating mga panelists ay ang hanapan niya dito ang historic na Lancelot ni Carl TZ. Ito na yung kumbaga pag kailangan mo na talaga ng isang pangmatindihan, pangdiinan. Yung Lancelot ni Carl TZ, wala nang question dyan. And idagdag mo pa yung factor na kinuha nila yung Lunox away from TNC. Yun yung late game damage na binabanggit mo kanina, Mitch. Yeah, siguro maghahanap ka ng downside. Meron kasama yun. Zaida ay pumasok with that shadow. Isang kill. Patay ngayon si Sanji. Low on HP si Zaida pero makakatakas pa rin. What good initiation mula dito sa TNC. Actually, ito yung babanggit ko kanina eh. Ang downside ng lineup dito ng TLPH is that yung execution nila dapat almost near perfect. Kasi medyo yung control na meron sila, it's very limited. And for TNC, ang dami nilang ways to actually poke with the Zoshin na Hayabusa. Hindi pa si JP magagamit ang flicker niya para makatakas. Wall mula kay Chan para pigilan. Pero nandun pala si Sanji para pigilan si Trimar at patayin. Mag-order of Prince pa ang palayo pero babalikan ni Zaida. Pero aatas na rin si Lancy pa nga ang kukuha ng kill na yon. Pero nandiyan na naman si JP. Babalik na naman siya para subukang patayin si Chakno. Pero yung turtle ay hawak na ng kill. Simpleng solusyon para sa side ng Team Liquid Philippines. Kunin na rin ang pagong at dahil dyan close to equalization ang ating goal feed. And this time around, maganda yung ginagawa ng TNC na minamatch nila yung laro ng Team Liquid Philippines. Kasi again, they can actually punish these skills na lumalabas mula sa Liquid. Yung targeting, yung Order of Brilliance, kung wala ng Gears targeting, tulad yan, mapapa-force yung mga skills to be used defensively. And this opens up the map for TNC. Kaya naman makikita nyo, may lamang pa rin ang TNC sa goal. Lalo ang game plan,
Ang buong game plan dito ng TNC is patabain si Benny. O yun din talaga, no? When you have a Claude sa iyong lineup, ay gusto mo talaga yung mga labanan. Biglang tinawag ang buong tropa ng Team Liquid. Si Tremar ang target nila at papatayin. Pero napatagal ng onte. Makakabalik pa naman sa pwesto ibang members ng TLPH. Oo, pero alam mo, medyo baliktad yung sinabi ko kasi if you are side of a TNC Pro Team, ayaw mo ng ganong klaseng labanan kapag early game pa lamang. Siguro pagpatak ng late game kapag 2 items na yung Claude or 3 items, doon mo palang Game gusto time. na makipagsuntukan. Yeah, kaya medyo surprised ako na ang kinuha pa rin ng TLPH is yung chip. Tama si Wolf dito eh, parang walang perfect option. Parang finger poison lang for TLPH. And ang napili ng Liquid dito is magamit yung Fighter Ruby pagdating ng mid-game na kahit kontrolin nila yung side lane, walang problema kasi pwede sila lumaban as 5 anytime they want. But for TNC, again, yung ginagawa nila dito is yung pang minamatch nila, yung aggression ng TLPH, which does stop TLPH from actually putting any pressure onto the Claude. Oo, yung Claude talaga yung kailangan makapag-farm dito if you're TNC Pro Team. Alam to, ng lahat ng mga Claude players natin dyan, wag lang ma-earlyhan, wag lang mabigyan ng sobrang aga, ayun talaga ang pinakaunang win condition mo. Pero dahil nga sa mga laban na tinitake ng Team Liquid Philippines, ay paunti-unti nang lumilipat sa kanila ang pabor ng gold na umiikot sa loob ng ating laro at magpupunta pa rin sa side ng TNC Pro Team ang control over the map dahil sa crack at hit na nila. Umabot pa nga sa punto na kapag kulod ka, ang goal mo na lang, huwag ka munang mamatay. Kasi alam mo talaga na medyo mahirap yung early game mo. And this time for Benny QT, good naman yun dahil hindi pa siya nabibigyan. Lumaban nga siya ng 1v1 dito kay Oheb. Pero nag-portal papunta doon sa baba. Bigla na lang naligtas yung naghihingalo na ngayon si Carl. Si Bayo makakasecure nung bagong. Grabe yung timing nung shortcut mula dito kay JP. Kamuntikan actually si Ohoy pero bumalik pa rin siya doon sa may gold lane. Saida! Pumasok si Saida with a Pinasa! May swerteng bit-bit si Oheb. Sumide step si Oheb just a bit para maipasa yung shadow kill onto the wave. Men, yan yung mga masasabi natin na 60% skill, 40% timing o luck na dahil dumaan yung wave, nakita niya, nakapag-adapt agad. At yun si Tremar naman ata bibigyan ng TL. Napakasakit ng tusok mula kay Cortese. May pumasok pang biglang alis at makukuha na naman ang buhay ni Tremar. 3-2 na ang ating kill score at tuloy ang pagpupush para dito sa TNC Pro Team in the mid lane. Napakagandang defense however mula dito kay JP at nakakapag-farm pa rin naman ang ating mga gold laners. Looking at our Infinix in-game equipment, ano bang pwede nating mapansin dito? Ang kailangan niyong pansinin is actually yung item ng Flood. Meron na siyang corrosion sight dito. Maganda yung choice na binili niya yung corrosion sight para at least kaya niya makipagsabayan doon sa Ruby, nalilimitahan yung movement speed. Especially si Oheb kanina medyo greedy yung pinili niya. Hindi siya bumili ng boots, nirush niya yung War Axe and kasi meron silang chip eh. Meron siyang shortcut. So hindi niya kailangan maglakad sa mapa. Pero naman niya, sabi niya, medyo malagkit yung corrosion sight. Makati yung slow na, Makatis, yung slow na binibigay ng corrosion sight. Hindi ko matikitan eh. And na, makukuha pa din naman ni Zaida yung kanyang purple buff. Pero hahamunin ni Carl TC ng 1v1. Susubok ngayon, wala siyang puncture. At ang execution ay nagamit na pero hindi rin naman ni Rez na ibigay lahat. Kung ikaw si Zaida, kung ako si Zaida, sinado kill ko na yun eh. Sabi ni The Good Boy, kahit nagkamali ako, di mo ako kaya. Di ko nagagamitin yung Thornrose ko kasi pag nag-shadow kill ka, insta-dodge yun against the shadow kill. Naghihintayan sila ng mga key abilities eh. Parang at some point ay sinubukan na lang nilang tigilan na yung laban na yun. Pero mukhang mapapa-flicker palayo doon si JP. Conceal ay nagamit na rin. Sisimula ng TNC Pro Team ang pangalawa at panghuling pagong ng larong ito. Lalapag ba ng portal, nandyan na tinawag na ang buong tropa ng Team Liquid. Pero sa naman nag-aabang sa mga lalabas sa likod. Sanji nagiging target. Zaida will get the turtle down. Napagandang kayo offended. Pero si Lancy ay susubok pa rin doon na makatakas sa kamay ng cavalry. Pero di na siya papatakasin. Sanford ay buhay pa rin. Kamuntik-muntikan pa si Zaida. Di pala kailangan yung lapu-lapu, men. Sanford things. Ang ganda sana nung pagharap ng TNC kaso yung mga damage dealer na naman. Hinarangan. Sinalo ni Sanford yung damage ng Claude at pati na rin ng Hayabusa. And TNC, ramdam nila na parang kahit may damage sila, hindi sila makatulong sa tamang lugar. Tsaka parang sa pagjojombag nila doon sa Alice, tila ba'y hindi namamatay. Kasi tatlo-tatlo ang nahihigop ng kanyang passive at hindi na uubos ang passive ng isang Alice ngayon. The moment na may madidikitan siya, pero tech charge. Para kay JP, siya ang target. Ugi Shadow kill.
Yes, sir. Lansy makakuha ng kill. Si Sanford ngayon ang susunod na target. Nandyan pa rin ang mga members ng TNC. OHIM. Nasa gitna. Makakatakas pa si Sanford. Nag-dart na nga si Sanji. Target niya si Chaknu. Pero sa likod, si Carl Tizzy ang tumahi at sumubok. Pero iniilawan lang ni Lansy. Kita niya lahat. I am offended once again into don't run random execution mula kay Carl. Nabuhat ni Lansy. Makakatakbo. Pero sabi ni Benny Cutie, let me be. Let me do the job. Pero si Saida pa rin ang kukuha ng kill. At makakatakas pa nga si Benny Cutie doon pero mukhang inaamoy na ng TLPH. Nasaan ka, boy? Benny Cutie goes down. Maganda sana yung nangyari for TNC, but Sanji finds the clone. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung farm ni Zaida. Yung Hayabusa ay lumalaki pa rin for TNC. So this is good still for the Phoenix Army, but for TLPH, nagiging problema na si Sanford, men. Kahit pa sabihin natin kanina nakaharap ng magandang tipon yung TNC, isa lang kasi yung call doon. Punish natin kasi wala yung alis doon sa teamfight na yun. Pero the moment na sumali si Sanford, humirap na naman yung laban for TNC. Uy, Lansy. Okay, nakita niyo naman doon si JP. Nangahanda din naman sa if ever man ay bibigay pero hindi pa nga binato ni JP yung kanyang shortcut. Nakikita sila ngayon ni Chakno. Binabantayan lang. Oo, at nasilip natin no, sa ating goal difference natin ng BPI. I think 500 lang naman yung diferensya sa bawat ng miyembro bukod na lamang sa Roma. And for Sanford, no, mabibigyan lamang ng bahya. This is a crucial item pickup mula dito kay Sanji. Sisilipin natin yan sa ating in-game equipment natin ng Infinix. Blood Wings secured para dito kay Sanji. Ito yung kailangan nyo talagang gadget para at least kailangan gamitin yung order brilliant for Chaknu. Gumamit ng tech charge para lang makatakas doon sa ipit na ginagawa ng TLPH. Ngayon may Lord. Alam nilang walang tech charge. Pwedeng madaliin to ng TLPH. May lunox pa sila para mag-burst down kung sakasakali. At ang ganda ng pwesto ni Sanford doon sa likod pero mukhang babalik din ang kanyang passive. Half HP on this door, Throne of Ruin onto one. Ginamit na para lang na-immobilize itong si Trimar pero Zaida ay nakapasok. Nakakuha ng isang magandang shadow retry kay Carl. Pa rin mapupunta yung tech charge mula kay Chakno. Ito na yung counter-engage. Kung hindi na nakuha yung susubok sila kayong lumaban. Kumitil ng mga buhay. OHIM gets a crucial line of bandit pero si Sanji pa rin ang mawawala. Isakay mo na si OHIM. Nandyan pa rin ang Phoenix Army. Tuloy-tuloy pa rin ang apoy at ubos ang mga kabalyero ng TLPH. Ito na yung hinihintay ng TNC. May farm na si Benny. Good blazing do it coming out from Benny Cutie. And even though nakuha ng Liquid yung Lord, after that Lord fight, wala na yung mga mini-stunts nila. Wala na yung Throne of Ruin. Pagdating sa prolonged team fights, lamang dyan ang TNC. At na-equalize na nga ng TNC ang larong ito. May Lord pa naman na kailangan depensahan ng Phoenix Army. At tandaan natin na match point na ang Team Liquid Philippines. Isang panalo na lang ang kanilang kailangan para ma-secure hindi lamang ang Grand Finals kung hindi ang M7 appearance na rin. Pero sa ngayon ay pumupuso pa rin ang Phoenix Army. Kaharang pa rin ang Phoenix Fire. Nabubulag pa rin nila paminsan-minsan ng Phoenix Flash. Zaida ay pumasok, di na pinaalis pa. Nakaka-shadow out, kaya naman ay buhay pa. At aatras ang buong Phoenix Army. May kailangan silang depensa ang Lord. Kinabahan ng konti yung mga Hayabusa doon. Napakaganda ng mga timing ni OHIM dito with the mini stuns. Even doon sa Lord pit, no, nung pumasok si Zaida, na-control siya ni OHIM kaya hindi siya naka-retry agad and lumusot yung retribution ni Carl Tizzy. That was crucial. And ito yung mga moments na kailangan ingatan ni Zaida kasi kayang-kaya siyang i-chain stun at patayin ng TLPH. O sa ngayon naglalaban at nagkikita pa rin dito sa mid lane. Ayaw talagang bitawan ng side ng TNC Pro Team ang mid lane third na to. Isa sa mga pinaka-importanting tore sa loob ng mapa ng MLBB. The moment na bumagsak itong mid lane third na to ay pwede nating ma-expect ang Team Liquid Philippines na mag-invade pa mas lalo. But for TNC, yung 2K gold lead na hawak kanina ng TL ay bumaba na lamang to 200. Nakakasabay na dun sa damage. And tulad nga na sinabi ni Midnight, ito na yung time na pag sumasama yung Blood, it's almost impossible for TLPH na ipanalo yung Clash dahil dun sa sobrang sakit na damage nung Blood ni Benny Cutie. Yeah. Ang mahirap lang dito for TNC, no, pagdating sa late game, kailangan nilang hanapin yung chip kasi may slow lane advantage sila with the shortcut here and also the Y-walk. And yung threat na global yung presence dito ng TLPH na pwedeng dalhin ni JP yung buong Cavalier sa isang side ng mapa. Kailangan nilang ingatan yung mga pwestuhan ng side lanes. Make sure na kapag may magdidibush ng isang lane or may magdedefend ng isang lane, may kasama lagi na isa. Body-body system for TNC. Si Zaida ay sumusubok
Pero umalis si JP. Grabe, pinampik. Kaso nakita siya yung Jack doon. Nakita nga lang siya ni Ganda Chato nung doon. Ganda nung beat na yun. If ever kunwari umalis bigla yung TNC. Tapos nandun pa si JP. Oo. Oh my Biglang goodness. babalik dun. Tapos 5 pala yung kasama. May mga ganun silang play, no? Yun yung nakakatakot. If you are TNC, kailangan mo ngang makita kung nasaan lagi si Dad. Tsaka alam nila na sapat pa rin yung damage na meron sila. Especially kung sila yung mauuna. For TNC Pro Team, yung mga teamfights na pinanalo nila ay yung mga oras na sabihin na lang natin medyo nagmimintis sa mga ibang abilidad. Oh. Pero mukhang hindi na masyado nagpamatter yun dahil TNC Pro Team binaburst ata Hindi nila. naman Itong Lord na ito, minamadali na nila, pre! Hindi na yata makakalapit pa, pero may porta doon. Si Carl TNC pa rin ang makakasecure nun. Throne of Province pala kay Sanford. Pero Sanji! mabagsak. Sanji's gonna get pedicure at the process ay maghahabon ng mga members ng DLPH. Apat laban sa tatlo. May tatlo pa itong si Zaida. JP's gonna go down. Tumatahi lang si Carlito. Oheb at Carlito na lamang ang dedepensa. At kung apat na miyembro ng TNC ay buhay pa. Oo, tatlo ang nakuha ng side ng TNC. Si Benny lamang ang nagbayad. Pero higit sa lahat, kahit pa nagsimula ang TNC, sila ang nagsaing ng Lord. Pero si Carl TC ang sumubo. Sinong kailangan ng Thornrose Retri? Pasok sa portal, Retribution mula kay Carl TZ and Sanji as well. That would have been disastrous for TNC if hindi namatay yung Lord. Carl TZ daw nakikipaglaro sa dalawa. Lalaroin pa niya itong Hayabusa at si Trimar. Yung mga dati niyang kasama sa bootcamp. Sinasalubong ngayon ni Carl TZ pero nasa si Chato. Crucial tech charge. May Thornrose man para makatakas. Nandiyan naman si Oheb para protektahan. Nakuha pa ni Oheb yung orange buff. Ang daming na-bait out ni Carl TC doon. High cooldown ultimates for one Phantom Execution. Carlito the Great mula sa TLPH. Ang maganda naman for TNT kahit paano makakadepensa sila. Pero ito na yung shortcut. Dinala yung buong TLPH na may bottom lane. At here comes the Lord sa may bandang bottom lane. Kumakaway na ang M7 para sa Team Liquid Philippines. Si Benny! Wala agad yung kanya. Teka lang, naka-winter trap. Wala, pero papabagsakin siya ng mga members dito ng DLPH. Sanji makakakuha ng kill na yon. Carlito sa likod. Nakatingin pa rin sa base. Nakatingin pa rin ang Team Liquid Philippines. Pero dumidepensa pa ang TNC. Tatawar lang. Wala silang minions. Kaya kakalma muna ang TLPH. Pero may minions sa gitna. Magsisimula muli ng panibagong tsansa para kunin ang mismong game. Para kunin ang mismong serye. At magtutuloy-tuloy ang marcha. Magtutuloy-tuloy. Pero pinipigilan ng apoy. Napapasok na dadarang ang Team Liquid Philippines. May minions na nakapasok. Pero teka lang, ginagawa lahat ni Zaida. Sa palang Kaya tuloy ang marcha. Papuntang Grand Finals. Papuntang Jakarta. The Golden Stampede is still on. At tuloy pa ang pagmarcha patungong Golden Road ng Team Liquid Philippines. Secured ang Grand Finals. Secured ang ticket patungong M7! At rinig ang enerhiya, ramdam ang lakas ng Pinas. Napakagandang laban na napanood sa loob ng Cuneta Astrodome. Palakpakan pa rin natin ang TNC Pro Team for one of the best runs na nahanap ng isang Filipino org in MPL Philippines to date. Palakpakan para sa Phoenix Army! From being 5th seed, ngayon sila ang opisyal na 3rd dito sa MPL Philippines Season 16. What a good run for TNC Pro Team. It was one of the most competitive season. And ngayon nakita natin kung gaano ka-competitive ang puso, ang tiwala ng TNC. Of course, prosper sa kanila, one of the highest runs, one of the deepest runs nila sa playoffs. And of course, nakita natin ang lahat ng kanilang ginawa during the playoffs. And for Team Liquid Philippines, na ngayon ay lalabanan na muli ang Aurora Gaming in the Grand Finals. Sila ang mapapanood natin bukas. Live pa rin dito sa Cuneta Astrodome. At kitang-kita ang lakas ng Pinas sa bawat upuan, bawat taong nanonood ngayon live ng ating lower bracket finals. Pumunta na muna tayo sa main stage para pumunta sa ating hosts. Phoenix Army, for TNC Pro Team, it was a valiant effort. They have showcased what it takes to be one of the top teams in the league. And
boys, keep your head high. Huwag niyong kakalimutan to always do that. Because you've showed to everyone what you can do. Talk to us about the journey in these playoffs. What did you discover from this team in spite of this defeat na na-experience nyo all throughout the postseason? Ayun, grabe yung pinakitang puso ng mga players. From muntikan nang hindi makapasok to top 3, sobrang nakaka-proud yung naging run namin. Yun. Walang kahit na sino nag-expect na makakating kami dito. Yun. Ako, proud na ako sa nakating namin. And alam kong mas malayo pa yung kaya namin ipakita sa susunod. And the Phoenix Army approves of that. We understand that this is an emotional moment for you, especially for Zaida. Pero Zaida, nakita mo lahat ng mga sumuporta sa'yo, man. That's right. It is quite understandable. Coach, you can talk in behalf of your jungler. You can talk in behalf of your team. And to all of the people who have supported you, ano ang mensahe mo para sa kanila? Ayun. Sobrang thank you sa lahat ng supporters ng TNC and maraming salamat sa pagpunta, sa sumuporta sa amin hanggang dulo. Ayun, sobrang na-appreciate namin kayo lahat. Maraming salamat. And a valiant stand from the Phoenix Army. Make some noise once again for TNC Pro Team. You may now make your last walk of the season. It was a tough battle. Lahat ng kanilang mga naging laban before this match reached all 5 games. And it was sad to see them go, but it was an incredible effort from each and every one of them. They really put a good fight. They really did put up a good fight against the returning and defending champions of the Philippines. Give it up for Team Liquid Philippines! Oh my goodness! Ang galing. Everybody was ready, Carl TZ. Nakikita ko yung pakiramdam mo eh. It felt like, you know, the emotion was there. Para kang natanggalan ng malaking tinik sa lalamunan. Talk to us about how we're feeling right now. Sobrang tuwa lang po talaga, tsaka sobrang na-excite kami kasi gusto namin bumawi sa Aurora, tsaka masaya kami na nakabalik kami ng Worlds. We were indeed very happy. At by the way, Carl, bukas at makakalaban mo ulit ang Aurora. Ano ang masasabi mo kay Demon Kite? Demon Kite, matagal-tagal na to. Pamilyar na kaming lahat dito. At Makakatapat mo siya muli. Tama si Almira, siya na naman ang hadlang. Ano masasabi mo? Message ko kay Demon Kite, have fun na lang, enjoy tayo, tsaka nabigyan natin magandang laban mga fans. Magandang laban ng mga fans, and that's exactly what we're gonna be expecting. Pwede bang ipasa mo sa kanan yan? Because Sanford, 2 games, 2 MVPs, yung lapu-lapu, ano bang meron doon? What's with you this season? Kasi sabi mo babawi kayo last season, but now you're a completely different player from what we saw. Ano ba to? Nag-evolve ba na Sanford o yung dating M4 lang na bumalik? Sobrang tuwang-tuwa po kasi ako sa teammates ko. Gusto ko po talaga sila yung panalo eh. And sobrang tagal na po kasi since nakapag-worlds ako. So gusto ko rin manalo kasama tong mga kampi ko kasi sobrang proud ako sa kanila. And sa coaching staff din, sobrang dami namin pinagdaanan, pero ayun, nalagpasan namin and nakuha yung isang slot. At Sanford, sinasabi mo na si Edward ang XP standard mo. Makakalaban mo siyang muli. Paano ko kaya makakabawi? At ano ang message mo sa kanya? Yung gagawin ko lang po is enjoy ko lang po talaga kasi sa POV ko po talagang gusto ko lang po talaga mag-world. So bukas maglalaro ako ng no pressure kasi mas sangad ko po talaga mag-worlds kaysa okay lang po pala mag-champion ulit, pero pinaka-focus ko po talaga yung mag-world. So, ayun, enjoy na lang po talaga. And message ko, good luck sa atin. Wait lang, Sanford, tatanungin ko lang, papayag ba kayo na ibigay ang MPLPH? Sanford, nako, na-pressure ka na. Kailangan makuha nyo din yan. Tatanungin ko naman, yung isa pang may hawak ng mic at nagbabalik din
sa M World Championship, Oheb! Welcome back! Thank you po. How does it feel na ngayon you've missed it for your career pero M3, M4, M5 nandun ka, you've missed M6. Talk to us about, your part, yung parte na yun ng buhay mo na na-miss out mo yung M6. Ano bang meron doon? How are you feeling just watching? Yun, nung M6 tapos nalaglag kami agad neto na Perks nun tsaka Blacklist. Siyempre malungkot kasi sa career ko first time ko rin na hindi nakasali sa M-Series. And siguro doon din ako umugot ng lakas na loob na lumipat nga sa team na hindi ako familiar, ganun. Tapos yun, nag-work naman siya and sobrang saya ko ngayon na ito rin yung kasama kong team na magbabalik ulit sa M7. Alam mo, Almira, there's a story to it. Kasi nung M4, eto yung mga kalaban mo Binugbog kami. Sila ang mga kalaban mo, but now it's a reinforced moment. Ano ba ang dapat asahan ng cavalry from you now that you're gonna be going back to the World Championship? Asahan siguro ng cavalry sa TLPH sa M7 is hindi kami papatalo. Hindi ko That's the spirit, Hindi sila magpapatalo. You know what? Let's just talk to everybody else. JP, this is a game MVP for you as well. You've been with the team for quite some time. Matagal ka na rin sa liga. Ano bang pinagkaiba ng Grand Finals na to compared to the others? Ano po kasi ngayon parang lahat ng team parang lahat kaya talunin. So parang yung preparation namin talagang pinaganda namin itong playoffs kasi nung di kami nakapag-upper kaya medyo mahirap. Alam mo, JP, you have a tall task ahead of you. Kasi ang mga kalaban mo, yung regular season MVP, si Light. How are you looking forward to that matchup? Siguro gagalingan ko lang tapos maganda na rin sila kasi gusto namin bumawi sa kanila. May sinasabi. Ano sabi? Sabi ko ba parang di naman ganyan sinasabi niya sa amin Ano ba sabi niya? Respect ka sa MVP. Sino daw yung Light? Ano? Joke lang. Light joke lang daw Joke lang daw Joke lang ba talaga yun? Hindi ko alam Bakit hindi mo na naman alam? Pero ito, G, you have been, one of the most incredible mid laners na nakita natin dito sa liga. Your development was insane as well. How are you gonna face Aurora tomorrow? Kasi yung regular season, it didn't work so well for you. Anong pinagkaiba nitong finals na to? Feel ko sa laban namin sa Grand Finals, feel ko papakitaan na namin ng magandang laban yung mga fans and paghahandaan din namin sila ng sobra-sobra na kasi hindi kami makabawi sa kanila pag normal na preparasyon lang. Parang kailangan na talaga. I just have one more question for Coach RC. Coach, sinabi mo kanina, or nung mga nakaraang mga laban nyo, na ipapakita nyo sa Aurora ang tunay na Team Liquid Philippines. When are we going to see that? Basta bibigyan namin best namin bukas kasi hindi rin talaga biro kalaban yung Aurora kasi sobrang galing nila sa drafting, anything. Lahat nasa kanila na ngayon Kaya wala kayong mamalitin, ibibigay lang namin yung best namin. Ibibigay nila ang lahat ng kanilang mga Pero ano kaya. kaya yung mga mental preparations Oh yeah, that's the final for question. tomorrow's game? Siguro, same pa rin. Magbabanding pa rin kami tapos magiging collaborative kami sa lahat ng gagawin namin. Tapos, kagaya lang last season. Kasi ang pinakailing lang talaga namin mag-qualify kami sa M7. Tapos, basta, bonus na lang kung mag-champion kami. Bonus na lang kung mag-champion sila at bonus din para sa Cavalry because you will see your team tomorrow. Give it up for your winners, Team Liquid Philippines! You may now take your walk of victory. What a moment! What a return, Almira. Those are some well-known players and they know what it takes to win championships. The Cavalry. Golden Road. That's the Cavalry, the Golden Road, and every single achievement available. I think it's time to toss it back to the casters, or should I say panel? Panel, what's up?
Maraming salamat Hans and Almira for that interview. At syempre, congratulations sa ikalawang representative natin sa MS7. Alam nyong lahat na kailangan ng kabahan ng mga teams na pupunta sa M7. Imagine yung makakatapat nila. Yung golden road na hinahabol ng TLPH. Tapos yung isang team na sobrang consistent all throughout MPLP Season 16. Peak performance mula sa Aurora. How do you defeat that? Well, in this series na nakita natin, ang ginawang trial ng TNC ay bigyan nga naman ng magandang heroes. Ito kanilang mga players para counterin itong lineup ng TLPH. And that is actually commendable from them. Unfortunately, meron lang talagang mga superstar triggers ang dagot. Etong si Carl TZ, kung susumahin, hindi na maganda ang Lord preparations ng TLPH in that last Lord. Nauna at nag-burst ang TNC. Ngunit nakalimutan yata nila yung potential ng ultimate mula doon sa chip. The shortcut that gave the opening para dito kay Carl TZ. Pero hindi pa rin ganun kadali dahil dun sa burst ng TNC, kalkulado rin naman. Alam nila na sa kanila din mapupunta yung Lord na yun, but Carl TZ says otherwise. Madami pang mga hero plays na ginawa ang dagot. Marami pang magandang movements mula sa ating Lancelot, and it was already enough para sa TLPH na maipanalo ang series na to. It was difficult for TLPH to team fight against TNC kung hindi nila na gagawa yung kanilang bullet factor with this chip. We mentioned in the draft na no choice din naman ang TLPH with this chip. Tapos nakuha nila Lunox, and it was clear that TNC had the mid lane prio. And we can see through this last bit of highlight ang Carl TZ na retribution with the Thorn Rose. Nakalamang dito ang TNC afterwards do kasi yung mas maganda yung turn ng TNC in this particular Lord fight. In fact, I would say na talagang sila yung masasabi kong mas panalo sa clash na to. Pero what happened in this game, and kitsi na outplay mula dito kay Lancy by the way, pero eventually napatumba pa rin siya, buying enough time na makakuha dito ng kill ang kanyang mga teammates. Zyda on the case, makakuha sila ng isang magandang team fight, makakuha ng kill doon kay Sanford. Will go to the Sanji will go to the backlines to eventually take out itong si Benny Cutie, and you also have to commend Sanji dahil kahit dun sa last place maganda rin yung kanyang ipapakita sa laban na to. All throughout this game, TLPH are getting the neutral objective. Sa TNC, they're the ones winning the team fights. In fact, itong depensa ng TNC halos may panalo na nila. Sanji was just phenomenal dito sa ating laban. Nahahanap niya yung kanyang target, which in this case is Ben Cutie. And in that last push, napakaganda na pinapakita ni Zyda at ni Lancy. They almost cleared it. They almost punished TLPH with that stampede na ginagawa ng cavalry. Unfortunately, it will not be enough. After na mag-spawn ng mga minions, after na merong lumapit, uubusin na nga dito ng TLPH at yun, babalik na naman sa world stage ang The GOAT. This is one amazing series, man. There's been a lot of stories so far surrounding these two teams. For TNC Pro Team, what a valiant stand. A valiant effort, from being a team na in-underestimate so many times by the recent competition. They've made it to a point na talagang tinodo nila yung kanilang effort to reach this far. It's just that there were too many games. There were too many moments na pwede silang pag-aralan ng Team Liquid Philippines at hindi sinayang yun ng Cavalry. Hindi sinayang yun ni Coach RC at ni Coach TikTok to just make something happen and always be 2 steps, or in this case, 3 steps ahead of their opponent in this series. Masasabi ko sa lineup dito natin sila na with their draft order, sobrang winnable na kanilang mga matchups. I really like the Claude na para dito sa TNC. There were so many openings for them dito sa laban na to. Minsan, mapapasabi ka talaga sa perspective ng mga pro players or ng mga pro teams. Bigla ka na lang mapapasabi, hindi yata para sa atin to. That play mula kay JP at Carl TZ, shortcut into that retribution. After doing everything correctly para sa TNC, di pa napunta para sa kanila. Zyda, hindi ko pwedeng sabihin na hindi maganda yung pagkaka-retry niya doon. Talagang nagulat sila dito ni Carl TZ. 4-0-9 for the stellar jungler na masasabi nating best performance when it comes to like individual jungling. Etong si Zyda, the pieces were there. Nalagay nila yung tamang pyesa sa tamang pwesto para makuha yung Lord with that burst para gulatin ang TLPH. In the end, hindi naging enough hands. Carl TZ, the superstar trigger,
with that retribution to seal the deal and punch their ticket to the M7 Grand. Congratulations to Carl TZ, Sanford, Sanji, JP, Oheb, Perks, lahat na ng mga miyembro ng TLPH for just making this happen. And for TNC, how sadly poetic is it na natapos na naman to ng 5 games. Ganun talaga eh. It's such a... Ikaw kasi sinabi mo yung alam mo, sinabi mo yung kahapon. Sinabi mo yung kahapon, Hans. You cannot deny this. You actually said that yesterday. I did say that yesterday. Unfortunately. Ganito din eh. It's just that it hurts to be on the losing end of It's this. always. Pero para sa TNC Pro Team, we're talking about Zaida. We're also talking about Trimar na mga manlalaro na hindi pa naranasan masyado yung experience na mapunta sa ganitong klase na pressure situation, and yet they performed. Yeah. Yet they were able to at least take care of a lot of things. Napatunayan nila sa marami, sa lahat, that they have what it takes to make it deep into the playoffs. It's just that they were 3 steps short of making it into the M7 World Championship and into the Grand Finals. Hindi man sa kanila napunta ang M7 ticket. Madami pa rin naman tayong mga storyang naisulat para sa TNC. And most importantly, mga players na pinrove nila ang sarili nila. As we celebrate the rich guy, Carl TZ, hindi natin pwedeng hindi banggitin ang napakagandang performance from all of the staff and the players sa TNC. Correct. Trimar proving his doubters wrong, pero gumamit pa rin ng Uranus na tumitipi sa harap ng kalaban niya with explosive plays. This game, ang galing ng kanyang performances na Hilda. You also have Lancy na madami tayong mga memes na nabuo. Meron pa tayong kantang nagawa. But you cannot deny the fact na napakaganda na kanyang performance games 1 up until 3. And kontra lang din siya dito hanggang sa dulo. Pero even in this game na naitalo nila, ay makikita pa rin natin maganda yung performance niya on the Jushin, proving everybody wrong. Of course,